Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol sa petition ay sinampa ni na Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez sa Supreme Court. They're asking the Supreme Court na i-nullify or i-declare na unconstitutional ang 2025 national budget. Ito po, may magandang update. Itong post ni Peter Tio Lavina 40 minutes ago. Okay, bagong order po ng Supreme Court. Ang unang order noon is mag-submit ang House of Representatives, Senado at ang Office of the President ng comment nila sa petition within 10 days. Siguro nakasubmit na dahil tapos na yung 10 days. Ito, bagong order. Ito, basahin ko ang post. Supreme Court orders HOR Senate Palace to submit by February 24. Ay, ano bang petsa ngayon? February 20. 24. GAA General Appropriations Act 2025 and the enrolled bill which Congressman Ungab and Attorney Vic Rodriguez found to have blank amounts, missing signatures. So, kung 20 ngayon, 24 ang they have 3 or 4 days left. Dapat i-submit nila, order ito ng Supreme Court kasi, April 1 yung naitakda na oral argument. So, gumugulong na po ang proseso. Kaya magpasalamat tayo sa Supreme Court sa dami ng trabaho nila, sa dami ng mga petisyon na sinasampa sa kanila. Binibigyan nila ng atensyon itong petisyon ni na Attorney Vic at Congressman Ungab. Sa kalimang dako naman, yun namang impeachment ni VP Sara, nako, ilan na ba? 3 petisyon naman ang nakabinbin. Unang petisyon, yung isang abogado, pinapaapura ang impeachment trial na ang Supreme Court utusan ang Senado na simulan kaagad. Yun. 2 petisyon, pinapa-stop naman. May humiling ng temporary restraining order ang mga abogado. So yung unang grupo ng abogado, si Attorney Torion, plus sumunod yung mga abogado mismo ni VP Sara, ang humiling ng temporary restraining order sa Korte Suprema na hindi matuloy ang impeachment. Ganun po. So napaka-exciting na po ang nangyayari dito sa ating political situation na to me, it's part of our democratic system. Mas mabuti itong ganito na let mga legal remedies gagawin. Sabi nila, natakot na daw si VP Sara, bakit siya nag-file ng ganong petisyon. So, ang mga kongresista, lalo na yung Makabayan Black, umaangal, bakit pa daw magpunta sa Korte Suprema si VP Sara. Anong masama doon? Legal remedies nga Di pabayan lang. Okay. So, balik tayo dito sa issue sa GAA. Vlog minsan si Attorney Vic Rodriguez tungkol sa enrolled bill. Kasi hinahanap nasaan ang enrolled bill. Okay, so i-review lang natin Una, BICAM report. Yun po ang basihan sa lahat. So nakita sa BICAM, maraming blanco. So yung BICAM, ang basihan ng enroll bill, yung General Appropriations Bill. Hinahanap itong General Appropriations Bill. Sabi ni Congresswoman Kimbo, hanapin nyo sa archive ng Kamara. So, doon, nahanap. Nako, walang pirma. Walang pirma ang Senate President, walang pirma ang Speaker of the House, walang pirma ang House Secretary General ng 2 chamber. Yun ang
na diskubrihan ni na Atty. Vic. Plus, of course, yung missing amounts. Bakit blanco sa BICAM report na ito established fact na ito? Ang dami ng mga kongresista na nagpatotoo na blanco nga. Kung ano-anong paliwanag ng mga kongresista, kailan wala, hindi, it's not a typographical error, it's not a grammatical error, yung blanco na yon, billions of amount ang na-involve. So, paano ngayon? Sino ang nag-fill in the blanks? Diyan sila, pag isubmit na yung enrolled bill na wala pang pirma, diyan na sila, mamumroblema. Sa tingin ko lang, I am not a lawyer. Kailan, sina Atty. Vic Rodriguez plus kasama niyang abogado, hindi sila magpetisyon sa Supreme Court kung wala silang basihan. So, napaka-exciting na. So, February 24, isasubmit. I don't know kung pwedeng extend. But, anyway, April 1 pa ang oral arguments. Ito na ang medyo delikado. Sa isang vlog, kahapon ba yun o 2 days ago, vlog ni Atty. Vic, ubos na ang guys. Ano yung sabi niya? 65% na ang na-release. Parang ganun. So, ibig sabihin, pagdating ng desisyon ng Korte Suprema, wala na. Baka naubos na yung budget. Yun po ang medyo alanganing sitwasyon. Kailan? Anyway, para sa akin, kaabang-abang ang desisyon ng Korte Suprema kasi granting desisyon ng Korte Suprema na null and void, unconstitutional, dyan mo na mapapatunayan na kung anong gagawin ng ating Pangulo, yung leadership in crisis situation. Kasi nung tinanong siya, anong gagawin? Stop government operations. Anong klaseng sagot nun? Napakasimple lang yung back to reenacted budget. So, ito, anyway, post ng ArcLight, posted 1 hour ago. Ito yung sabi ng Pangulo. Sa English muna, I'm just counting our candidates because I'm making sure that they're complete and no one has yet exploded by a granada. Okay. So sa Tagalog, binibilang ko lang yung ating mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang nasabugan ng granada. So, bakit kaya niya nasabi nito? Ito, hindi ko narinig yung buong speech niya. May opinion. Baka related ito sa joke ni PRRD. Yung sabi ni Tatay Digong na papatay siya ng 15 senador. So, I don't know kung itong payag ng Pangulo, joke lang din niya, or talagang totohanan na natatakot sila, binabantayan kung anong mangyari. So, siguro, sa tingin ko baka nagpapatawa lang. Gusto niyang tapatan ang style ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maalala ko yung sa Davao na rally ba yun? Yung sinubukan niyang magpatawa ng belated Happy Valentine's. Yung mga tao naman nag-respond. Okay. Kaya lang, yung sumunod niyang joke, yung no girlfriend o no boyfriend since birth, walang tumawa. Ano pa yun? Yung the one that got away. Sinubukan niya talagang mag-joke, magpatawa. Kaya lang, nakakaawang Pangulo. Wala ang tao, nakatulala lang. Wala man lang reaksyon. Hindi niya matulad yung style ni PRRD na normal lang. Pag nagsasalita si PRRD, parang wala. Mamaya, tumawa tatawa na ng audience. May pinaka-latest akong napanood na reels, kwento ni Tatay Digong. Nung presidente pa siya, may lumapit daw na babae sa kanya, nagreklamo dahil yung police, iniwanan na siya. So, to make the long story short, tinawagan ni PRRD yung regional director, Region 12.
So, asikasuhin mo nga ito dahil ito, iniwanan ng pulis mo. So, sige sir, papunta sa akin yung complainant. Yan. So, pumunta yung babae. Tinulungan ni Pierre Arde. After a few months, sabi ni Pierre Arde, namasyal daw siya sa mall. Tapos, may sumigaw, Mayo! Boses pa lang ni Pierre Arde, natawan ako. Ginaya niya yung boses. Sumigaw daw, may babae, Mayor! Sabi niya kay Bongo, sino yan? Sabi daw ni Senator, o hindi pa Senator na. Kasi mayor pa lang si Tatay Digong noon. Yan yung babaeng natulungan mo. Yung nagreklamo na iniwan ng pulis. Yan. So, naalala niya. Tinulungan niya na nagpunta sa regional director sa police. Sabi niya, kumusta? Yung reklamo mo, naayos na ba? Naayos na, Mayor. Kasal na kami. Ha? Kinasal kayo sa police na iniwan sa'yo? Hindi, Mayor. Regional director. Kasal na kami. Grabing tawa ng audience kahit ako. Pirin mo. Nakaasawa ng regional director yung babae na tinulungan niya na iniwanan lang ng ordinaryong police. Mga ganun ba? Na napaka natural lang si Pierre Arde kung mag-joke. Okay. So ito, I believe, itong pahayag ng Pangulo na ito na binibilang ko lang yung ating mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang nasabugan ng granada. Baka joke lang din niya ito. Rest back doon sa joke ni Pierre Arde.